mga kababayan namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon na tulad ng binigay ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa akin man. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Mangungutang na naman tayo ulit. Kawawa ang mga anak at apo natin kung ang klase ng gobyerno natin ay tulad ni Bongbong Marcos. Wala siyang ginawa kundi mangutang, magbenta ng ginto, pero walang nakitang physical infra. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, hindi umabante si Tabante. Oo, ano yung balita ngayon, ha? Oo, hindi na nakaporma itong si Tabante dahil Korte Suprema binawi. Binawi na. Wawa bata. Wawa mama. Akala makakaupo. Hindi pwede. Hindi ka uusad. Atras-atras lang, ha? Nangangati yung ilong ko sa'yo. Oo. At ito mga balita. Ito ha. Live dito sa Melbourne. Ay, shoutout sa mga taga Melbourne. Yung mga subscribers natin dyan. Naku, sayang ano. Wala pa tayong visa Pero yung pag nabalitaan natin si Tatay Digong ay diyan magbabakasyon, asikasuhin ko na ho. Dahil meron ho nag-message sa akin, nag-comment pala, sorry na okay, pag andito na si Tatay Digong, message mo lang ako. Yan, libre bahay ka. Oy, salamat po. Salamat ng marami ha. Kontakin ko lang daw siya. Pero, pag nabalitaan ko na diyan ililipat si Tatay Digong, aasikasuhin ko yung visa ko. At tayo ay pupunta diyan at magko-cover. Ayan na! Ano yung, naku po, hindi naman tayo, eto meron lang, alam nyo yung sigalot. Pagdating dyan sa gitna silangan, lalong-lalo na sa Israel at Iran, mag-ingat po ang ating kababayan Pilipino. Hindi lang ating kababayan Pilipino At sana matapos na yung problema na yan dahil nakakatakot. Dahil meron akong mga ilang bansa rin. Ito na huwa tayo sinasabi sa Biblia. Sa libro ng aral. Huwag naman sana. Pero nakakatakot yung mga bagay na ito. Dahil meron akong nuclear site ang tinarget. Wala tayong magagawa rito pag ito yung ano. Ito lang, may pasok lang Ang punto lang natin dito, yung ating kababayan, kung meron ho kayong pagkakataon na makauwi o umuwi, ma-repatriate kayo agad-agad, gawin nyo na. Hindi naman kasi ibang klase ho to. Oo, nag-address na si Trump sa nation. Trump addresses the nation after US strike. Ang hirap nito. Simulan natin to kay atras. Ano meron para makita natin Yun lang na ipasok ko lang. Para naman aware din kayo. At doon sa ating kababayan na sa Israel at Iran, ingat-ingat po kayo. Kung may pagkakataon na makaalis na kayo dyan, please na po. Tayo na yung nakikiusap sa inyo. Simulan natin to. Mukhang hindi na tuluyang makakaabante si Benny Abante. Bakit? Matapos nang ideklara ng COMELEC No. na siya ang nanalo sa 2025 midterm elections. Wait. Mali yung informasyon. Siya ang diniklarang nanalo. Parang mali ata. Oo, hindi siya nanalo. Talo siya. Ngayon, na-disqualified itong si Uy. Kaya siya, akala niya, nanalo siya. Hindi ho siya nanalo. Talo. Talo itong mamang ito. Walang pagkapanalo ito dito kay Joey Uy.
So ngayon, idineklara siya dahil ang sabi ng COMELEC, itong si Uy ay hindi Filipino citizen. Ha? Wow. Sabaw. Nakakaamot ng ulo, nangangati ulo ko pag sinasabing hindi Filipino citizen si Uy. Chinese lang ang pangalan kasi Chinoy. So dito na ho, national born. Itong nanalong kongresista. Ngayon, binigyan ng pagkakataon ng COMELEC. COMELEC ang nagdeklara na ito raw ay panalo. Tinutulan niya na Supreme Court. Tuloy. Na-disqualify ang first placer na kanyang katunggali na si Chua Uy. Ilang araw pa lamang ng kanyang pagyayabang sa social media, agad-agad binawi ng Korte Suprema. Hindi maaaring ideklara ang second placer na nanalo kung ma-disqualify ang first placer. Kung noon ay pupwede. Ngayon ay binago na ito ng Korte Suprema. The Supreme Court en banc has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. Ayon pa kay Associate Justice Joseph Lopez, if the first qualified placer is disregarded and succession rules found in the LGC are applied, the election contest for the specific electoral position is, in effect, disregarded and tossed to the side, elevating the next person in the line of succession, a person who ran for a different office, who disregard specific choices voters made for a specific office. For the governorship, in the present case, applying the first qualified placer rule more directly reflects the voters' intent for that office as it considers the election contest as valid and existing. It considers the voice of the electorate in choosing among the qualified and eligible candidates, upholding its legitimacy. It gives effect to the voters cast on election day. On the other hand, the application of succession rules would tend to delegitimize the votes cast for the specific position, as it would no longer even consider counting the valid votes cast for the governorship contest. More, the successor was never even a direct choice for that position. Yun ang sabi rito. Pero, hindi ho siya nanalo. Hindi siya dineklarang panalo. Siya ho ay ipapalit sana dahil nga na-disqualified itong si Uy. Hindi pwede, sabi ng Supreme Court. Kaya pasensya na ho, mama. Yung pangarap nyo at ng mga amo nyo, hindi na masasakatuparan, ha? Sorry! Better luck next time. Kung meron pang next time, ha? Kilala ka na. Eto, maganda ito. Si BP Sara ho ay pumunta ng Melbourne sa ating mga kababayan. Kine-question pa nga siya Kine-question pa siya, bakit? Bakit daw travel ang BP? Eto ho, trabaho ang ginagawa ng BP. Binibisita niya ang ating kababayan. Sa ibang bansa. Yan ang trabaho ng BP. Hindi ba natutuwa ang ating ibang kababayan? Bagkus nagagalit pa kayo? Eto ho, gustong-gusto makita ng mga taga Melbourne or Australia. Yung iba dumayo pa para lang makita si BP. Kayo naman, galit na galit. Bakit? Saan daw kumuha ng pera pang travel? Natural, may pera yan natural. Pag may trabaho kang gagawin, talagang paglalaanan mo ng pondo na kayo ng tipaklong, question kayo ng question. BP, paliwanag mo nga sa kanila kung bakit nandiyan ka. Ihiyawan na ating kababayan. Kaya po ako nandito dahil Duterte!
Hindi pa nag-i-speech si BP, hiyawan na kagad ang taong bayan. Hiyawan na ang taga Melbourne. Hindi lang natin alam kung taga Melbourne lang ito lahat Baka may dumayo pang iba. Kung ako nga lang may pera malaki at visa. Visa. Visa na lang. Madali lang naman pera madali lang naman na mabigyan ng bakit? 25. Pwede pangutang sa credit card dyan. I hope you can vote for me in the future. Yan. You need to register for overseas absentee voting in the Philippine Embassy. Yes? Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil baka sa sobrang excitement natin, makalimutan ko po ang mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Salamat po. Dahil ibinigay niya ang araw na ito para sa ating lahat. Napakaganda ng panahon, walang ulan, pero yes ma'am, napakalamig. Opo. So sana humuba rin yung jacket ko ma'am, pero sinabihan ako na mag-uniform daw ako habang nagsispeech. At alam nyo, marami kahapon sa buong mundo ang hindi na binigyan ng isa pang araw ng Diyos. Pero tayong lahat ay nagising ngayong umagang ito, bumangon at nagtipon-tipon dito po sa Parliament Gardens para sa ating bayan. Parliament Garden pala ito. Pangalawang pagpapasalamat ko ay ang pagpapasalamat ko sa mga organizers at volunteers ng ating programa ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil tinulungan nila kami na kumuha ng permit, makipag-coordinate sa Australian government at mabuo yung mga gamit na kailangan natin ngayong hapon na ito para sa ating pagtitipon. Pangatlong pagpapasalamat ko po ay para sa Australian Police dahil tinulungan nila tayo na maging maayos at maging mapayapa ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Palakpakan natin sila. Salamat sa inyo. Ang pang-apat po na pagpapasalamat ko ay sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President dahil sa kanila ang pagod, walang tulog, pawis at hirap para makipag-usap sa ating local Filipino community dito sa Australia para sa ating programa ngayong hapon na ito. At ang panglima po ay ang pagpapasalamat ko sa aking mga fellow speakers. Narinig ninyo sila kanina at nandito din ang ating vlogger na si Maharlika mula sa United States at yung mga iba pang kasama namin kanina para magbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat. Mga kababayan, una po, pagpapasalamat sa patuloy ninyo na pagdarasal para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong dasal araw-araw. Hindi lang dito sa Australia, sa buong mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakarami po ng nagdadasal na siya ay maibalik na sa Davao City at sa Pilipinas. Ang pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin. Papasalamat ako sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa boto ninyo para sa akin noong halalan noong 2022 at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang sorry. Tapusin ko muna yung pagpapasalamat ko, mamasagutin ko. Kahit sa mga atake at pagpapahirap sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nandyan pa rin kayong lahat para suportahan ang aming mga programa, ang aming mga proyekto at ang aming opisina. Kasama na ang aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula po sa pamilya namin. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon na tulad ng binigay ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa akin man. At yon ay utang namin
sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Ma'am. We love you, Sara! Duterte! 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 Ma'am, balikan kita sa Google, ma'am. I-acknowledge lang po natin muna ang mga iba't ibang lugar, mga tiga iba't ibang lugar na pumunta dito sa Melbourne ngayong araw na ito para tumalo sa ating programa. Una ay yung mga tiga Melbourne. Yes! Pangalawa yung mga tiga Sydney. Yes! Pangatlo yung mga tiga Brisbane. Yes! Mga tiga Adelaide. Mga tiga Darwin. And mga tiga Perth. Okay, tulungan niyo ako kung meron. Canberra. Sorry ma'am, Canberra. Hawaii. Sa Hawaii? Yes. From UK. Ganon? Yes. Ay, sir. Dito muna tayo sa Australia. Yes. Meron pa akong hindi nabanggit sa Australia? Tasmania. Ang mga tigapangalaga ng Tasmanian Devil. Brisbane, nasabi ko na po. Queensland. New Zealand! Okay. Brisbane is in Queensland. New Zealand! Okay? Punta tayo sa Pilipinas. Sino ang tiga Region 1? Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur? Saan? Ang mga tiga Cagayan Valley, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Isabela? Mga tiga Central Luzon, Nueva Pampanga? Sorry po, sorry. Ang mga tiga Southern Luzon. Ano ba Southern Luzon? Ay, sorry, ang mga tiga NCR, National Capital Region. Manila, Pasig, Quezon City. Yan, nasa gitna. Ang mga tiga Southern Luzon, Calabarzon. I-advance na natin ha para kung ano yung malalaman natin kay BP Sara. Ito. At ano yung, kung sa tuwa kong sakot, hindi na ako makahinumdum. Pero, nabwisit siya sa akin, umiiyak ako, sabi niya, huwag kang umiyak. Sabi niya, tas, di ba, I mean, sinusubukan natin huwag umiyak, di ba? Pero nandiyan pa yung, and then even sobbing is not allowed. Tough love. Oh, really tough love. But it helped me. It helped me become a better person. So you cannot sob. No sound at all. So you can cry, but only tears, but you cannot show the tears. You cannot sob, no, not allowed. So I was like, and then he said, oh, I've had enough of this. You go out, you stay in the living room, and you sleep in the living room. So I was 5 years old, and then hanggang ngayon takot man ako sa cockroach. No? And I think kasalanan ito ng tatay ko ba? Takot ako sa cockroach. You know that flying cockroach? Huwag yung mga maliliit na cockroach na. Yung mga lumilipad, yung pag tingnan mo siya, pupunta siya sa iyo. Yung mga ganyan na cockroach. And then, sent me out into the living room to sleep in the living room, and then he locked the bedroom door. So they can sleep peacefully, and then I can cry freely outside. Oh. And then when you're 5 years old, your imagination runs wild. It was dark. I cannot reach the light switch. It was dark, and the only light is from the outside ba, the street light. And then I can remember, ang imagination ko, ang sobrang laki na daw ng mga cockroach. Mga ganyan na. So ito yung inaabangan ng ating kababayan, na pagbisita ni BP Sara dito sa Melbourne. At hindi lang itong Melbourne, maraming kababayan natin ang dumayo from different suburb. At meron taga New Zealand, meron taga States, marami. Oo, kaya ka natin sabi pag si Tatay Digong ay konfirmado na dito dadalhin, sikasuhin ko yung visa. Pwede nating utang sa credit card dyan, installment yung pamasahe. Pwede, di ba? Ito na yung sinasabi natin. Mahirap kasi pasukin itong mga gantong issue. Pero awareness lang ito sa atin para naman maging aware kayo at baka hindi nyo nalalaman ang nangyayari dyan sa sigalot ng bansa na nagkakaroon na ng problema. Ito. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out
massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Ay, nako. Sana lang, mga kasama, itong nangyayari, matapos na kagad. Dahil kawawa ho ang apektadong parehas bansa at may nadadamay pa. Ang hirap, lalo na pag nagkaroon ng abang tawag dito, nagkaroon ng panghihimasok na rin yung mga iba't ibang allies, mahirap. Lahat, buong mundo apektado. Kaya tapusin na agad. Kung pwedeng matapos na mamaya, bukas, tapusin na. Hindi sa pamamagitan ng kung ano man yung nangyayari dyan. Mag-usap ng maayos. Yun lang binibigyan ko lang kayo ng informasyon sa ganyan. Nagsalita na ho ang Amerika. Diba? Meron na ring yung nuclear na meron na silang sinabi na meron ng 3 na, diba? So ito, Duterte brand, pinakamalakas na political brand. Totoo naman wala nang tatalo. Sa lahat ng mga pangalan na nagiging pumapasok sa politika, Duterte lang naman talaga ang dapat mong paniwalaan. Sila ho yung hindi niyo ba nakita yung nasa Melbourne, pinuntahan ng mga ating kababayan. 'Di ba? Ganyan kagaling ang mga Duterte. Ibang klase. Wala ka talaga makikitang pinagbibintangan pa lang yung 125 million. Sinagot na ng COA, sinagot na ng Ombudsman. Hindi pa rin sila nagtitigil. Bakit hindi silipin yung sa amo nyo si Bungit-ngit? Bilyon ang usapan dun. Pero ayaw nyo pag-usapan dahil nakatuon kayo sa inutos ng amo nyo.
Tama sa tama. Eto, paliwanag mo, Sir June Abines. Ng Bongbong administration, puro political persecution. Wala siyang ginawa para sa Pilipinas, wala siyang ginawa para sa unity ng mga Pilipino. Sa ngayon, merong gulo na pwede magkakagulo sa Middle East o magkaroon ng World War III. Ang Pilipino, mamamatay tayo una sa gutom. Diba? Yan ang sinasabi natin eh. Marami ang hindi nakakaalam. Apektado na tayo dito. Apektado na ho. Yung mga kababayan natin, abroad, Middle East, gitnang silangan, hindi lang particular dyan sa nasabing bansa. Yung mga kalapit na bansa, yung mga kalapit na bansa, apektado na rin ho yan. Bakit? Paano kung sa sumobra, hindi natansya yung pinalipad na Quitis, lumipad doon sa ibang bansa sa katabi ng ano nangyari? Sumiklab na. Labo-labo na ito. Kanino nabalitaan, kaninong Quitis ang bumagsak doon sa bansa nila? Sabihin natin sa taga-ano. Di ngayon pinaliparan din ng Quitis. Sumobra na naman yung palipad na Quitis, tumama na naman doon sa ibang kalapit na bansa. Yan ang sinasabi. Apektado ta. Tama yung sinasabi ni Sir Jun eh. Tapos dito, hindi pa tinatapos ang problema sa politika. Dapat ang asikasuhin yung repatriation ng ating kababayan. Pero wag na siya sumausaw dito sa issue ng mga ganyang bagay. Kung halimbawa humingi ng saklolo, kung sino man bansa, wag na eh. Gusto namin ng tahimik, ganun lang. Tuloy, Sir Jun. Dahil wala tayong self-sufficiency sa food at fuel at energy. Yan. At lalong maghihirap tayo kung ang presidente natin na tulad ni Bongbong Marcos na klarong-klaro na ang issue ay peace and order on the world stage, barangay election pa yung inuuna. Alam naman natin na 80% of the budget for 2025 ay naubos na. Mangungutang na naman tayo ulit. Kawawa ang mga anak at apo natin kung ang klase ng gobyerno natin ay tulad ni Bongbong Marcos. Wala siyang ginawa kundi mangutang, magbenta ng ginto, pero walang nakitang physical infra o kahit man lang tangible na makikita natin sa paligid. Puro korupsyon ang nakikita natin, puro krimen at puro political issues. Tama. So ano po yung parallelism na nakikita po ninyo na magiging lesson na ating makukuha itong sigalot sa Israel at Iran at kung talagang magkakabigayan dito po sa atin bilang proxy tayo ng US, China at US naman, damay ang Pilipinas. Yes, napaka-relevant ng question na yan, MJ. Dahil nakita natin ang Israel, one of the strongest military nation sa buong mundo. Kumbaga, halos alam natin lahat na ang Israel is very, very capable militarily. Kahit sino pang kalaban yan, matibay yan dahil they have the weapons, they have the technology, they have the army who are trained to defend their country. Pero in the last few days, nakita natin na ang Israel ay tinitira ng mga missiles ng Iran. Hundreds of them papunta sa Israel, hindi lahat nasa loob ng Iron Dome. Lalo na yung tinatawag na hypersonic missile ng Iran, talagang hindi napipigilan ng Iron Dome. So we realize, nakita natin na medyo hindi totoo yung mga promise ng United States na kaya nilang idipinsa ang Israel na pinaka closest ally nila, pinakamalaking recipient ng military aid. Pero nakita natin wala silang magawa sa hypersonic missiles ng Iran. Ngayon, tingnan natin dito sa Pilipinas. Before at the time of Digong, hindi tayo tinitingnan ng China na kalaban. Pero nung pinapasok ni BBM, yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas, inalaw natin ang mga Amerikano maglagay ng intermediate missiles aimed at China. Ibig sabihin, ang Pilipinas immediately becomes the target of the missiles of China. Can you imagine the military strength of Iran, kayang-kaya nilang bombahin ng ganun-ganun na lang ang Israel. Now, I think we can safely say na more than 5 times. Ito ang mahirap mga kasama. Yan ang lagi natin sinasabi. Kaya tapusin na nila dahil marami maapektuhan. Sobrang hindi isang bansa, hindi dalawang bansa.
ikot lang yan eh. 'Di ba? Paano kung halimbawa magkaroon ng problema din sa supply ng ng gasolina? Problema. Wala na ho tayong wala naman tayong mina rito ng gasolina. Meron tayong Malampaya, pero wala tayong refinery. Alam mo yung bansa natin, mayaman sa langis. Kaso nga lang, walang nag-i-initiate na magkaroon ng refinery dito. Bakit? Yan ang malaking tanong. Pero mas maganda pa rin pag meron kayong impormasyon sa nangyayari ha. Hindi lang sa usapin dito sa Pilipinas. Kung meron kayong mga kamag-anak dyan sa nasabing mga bansa, sabihin nyo sa kanila kung pwede nyo makumbinsi na umuwi na. Umuwi na lang muna pansamantala. Kung makakabalik naman, pag naayos na, saka na lang bumalik. Unahin muna nila yung safety nila. Mga kababayan ko, sa nasasabing bansa na nandiyan kayo ngayon, safety nyo muna yung sarili nyo. Hindi ko kayo mapipilit kung, 'di ba, na desisyon nyo pa rin yan, pero i-safety nyo po yung sarili nyo. Ayan, kung umabot ka sa video natin ito, like and share at lagi hong susubaybay hanggang sa muli. Bye-bye.